Aray! Iyon ang unang salitang namutawi sa mga labi ni Lika, kasabay ng malutong na tunog ng mga nabaling sanga at ng malamig na pagdampi ng lupa sa kanyang pisngi. Ang mga tinik ng rosas ay tila maliliit na karayom na bumaon sa kanyang braso at binti. Ngunit hindi ang hapdi niyon ang unang naramdaman niya, kundi ang isang matinding kaba na biglang kumalat sa buo niyang dibdib, mas masakit pa sa kahit anong sugat. Ang mga bulaklak. Ang naggagandahang pulang rosas na kanina lang ay buong paghanga niyang tinititigan, ngayon ay nakahando sa isalupa, pira-piraso ang mga talulot, wasak ang perpektong ganda. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, ngunit imbes na gumaan ay lalo lang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ito ang unang araw niya. Unang araw sa Villa Paraiso. Ang trabahong ito ang tanging pag-asa niya, ang tanging paraan para maipagpatuloy ang gamutan ng kanyang ina. At sa unang araw pa lang, gumawa na siya ng kapalpakan. Diyos ko po, bulong niya sa sarili habang nanginginig na sinubukan niyang bumangon. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Huwag ngayon, pakiusap. Huwag kang iiyak. Anong ginawa mo? Ang boses na iyon ay malamig, matigas, at walang anumang emosyon. Napako si Lika sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon at natanaw ang isang lalaking nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Matangkad dito, may matipunong pangangatawan na bakat sa suot nitong simpleng puting t-shirt, at may mga braso na halatang sanay sa mabibigat na gawain. Ngunit ang mga mata nito ang nagpatigil sa paghinga niya. Maitim, malalim at kasing lamig ng yelo sa disyerto. Sir, pasensya na po, nanginginig niyang sabi, habang pinipilit na pulutin ang mga nagkalat na bulaklak na para bang maibabalik pa niya ang mga iyon sa dati. Hindi ko po sinasadya. Nadulas po ako, Lee. Hindi ito sumagot. Sa halip, lumuhod ito at hinawakan ang isa sa mga nabaling sanga. Ang paraan ng paghawak nito ay may kakaibang ingat, na para bang isang mahalagang bagay ang nawala dito. Nang muli itong tumingin sa kanya, mas lalong tumalim ang tingin nito. Alam mo ba kung gaano katagal inalagaan ang mga iyan? Tanong nito, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Ito ang paborito ni Maam. At sa isang iglap, sinira mo lang. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang paratang. Isang hatol. Napayuko si Lika. Ang hiya at takot ay gumapang sa buo niyang katawan. Patawad po talaga, sir. Babayaran ko na lang po kahit ibawas niyo sa sahod ko, di. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa lalaki. Babayaran? Sa tingin mo ba mababayaran ng pera ang oras at pag-aalaga na ibinuhos dito? Hindi na nakasagot si Lika. Ano pa ba ang sasabihin niya? Tama naman ito. Ang tanga-tanga niya. Sa sobrang pagkamangha niya sa ganda ng mansyon at sa lawak ng hardin, hindi niya napansin ang nakausling ugat ng puno sa dinaraanan niya. Sino ka ba? Tanong ulit ng lalaki, tumatayo na ito ngayon at mas lalo siyang naliitan sa sarili niya sa ilalim ng tingin nito. Lika po. Lika Santos. Bago po akong kasambahay dito. Tumango-tango ito, pero walang bakas ng anumang pagtanggap sa mukha nito. Ako si Ramon. Ang hardinero. Itinuro nito ang mga sirang bulaklak. At ito ang trabaho ko. Isang trabahong pinakikialaman mo. Pagkatapos noon, tinalikuran na siya nito. Walang dagdag na salita, walang anumang pahiwatig. Iniwan siyang nakatayo doon, kasama ang mga wasak na bulaklak at ang wasak niyang pag-asa sa unang araw ng kanyang trabaho. Ang natitirang oras ng hapon ay ginugol ni Lika sa pag-iwas. Bawat sulok ng mansyon ay tila may anino ni Ramon. Bawat pagbukas ng pinto ay nagdudulot ng kaba sa dibdib niya, sa takot na baka ito ang makita niya. Mabuti na lang at abala siya sa paglilinis ng mga silid sa ikalawang palapag, malayo sa hardin kung saan naganap ang kahiyan niya. Gabi na nang makabalik siya sa kanyang maliit na kwarto sa staff house. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang isip. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, ang mga matang kasing lamig ng yelo at ang mga salitang tumusok sa kanyang puso ang bumabalik. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, agad siyang napabangon. Ay Tess. Lika. Kumusta? Kumusta ang unang araw mo? Ang boses ng kanyang ate Maritz ay puno ng pananabik. Okay lang po, ate, pagsisinungaling niya. Ayaw niyang mag-alala pa ito.
Malaki ang bahay. Mababait naman po sila. Mabuti naman kung ganoon, sagot ni Maritz. Sandaling katahimikan bago ito muling nagsalita, at sa pagkakataong ito, may halong pag-aalala na ang boses nito. Lika, huwag mong kalimutan kung bakit ka nandyan, ha? Para kay nanay ito. Parang may kung anong pumiga sa puso ni Lika. Kumusta po si nanay? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kapatid sa kabilang linya. Heto, kagagaling lang namin sa doktor kanina. Tumataas na naman daw ang presyo ng mga gamot niya. Sabi ng doktor, kailangan na raw siyang makonfine ulit sa susunod na linggo para maobserbahan. Napatakip si Lika sa kanyang bibig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ganoon po ba, ate? Lika. Kaya kailangan talaga nating mag-ipon. Magsipag ka dyan, ha? Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira mo sa mga amo mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Opo, ate. Makakaasa po kayo, sabi niya, kahit na ang bawat salita ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng tawag, napahagulhol na lang siya sa unan. Ang mukha ni Ramon, ang mga sirang rosas, ang boses ng kanyang ate, at ang imahe ng kanyang ina sa ospital, lahat ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Kailangan niyang magsipag. Kailangan niyang magtiis. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang hapunan sa kusina ng mga katulong ay tahimik, hindi tulad ng inaasahan ni Lika. May dalawa pang kasambahay na kasabay niya, sina Ate Lori at Manang Elsa, ngunit tila pagod na ang mga ito sa maghapong trabaho at paminsan-minsan lang kung mag-usap. Nasa kalagitnaan siya ng pagsubo nang maramdaman niyang may umupo sa tapat niya. Hindi niya kailangang mag-angat ng tingin para malaman kung sino ito. Ang malamig na presensya nito ay sapat na. Si Ramon. Nagpatuloy lang si Lika sa pagkain, nakayuko, tinititigan ang kanin sa kanyang plato na para bang iyon ang pinaka-interesanting bagay sa mundo. Rinig na rinig niya ang bawat tunog ng kutsara at tinidor nito, ang bawat paglagok nito ng tubig. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas maingay pa kaysa sa mahinang kwentuhan ni na Ate Lori. Nang matapos siyang kumain, mabilis siyang tumayo para hugasan ang kanyang pinagkainan. Sa pagmamadali, hindi niya napansin ang basang sahig. Ay! Muntik na siyang matumba, pero isang malakas na braso ang humawak sa siko niya, pinapanatili siyang nakatayo. Napatingin siya. Si Ramon. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, at sa isang saglit, parang may nakita siyang kakaiba doon, hindi galit, hindi panunumbat, kundi isang bagay na hindi niya mapangalanan. Pero kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Binitiwan siya nito na parabang napaso. Mag-ingat ka, sabi lang nito sa mahinang boses bago ito tumalikod at nagpatuloy sa pagkain. Naiwan siyang tulala. Maya-maya pa, pumasok sa kusina ang may-ari ng bahay, si Ma'am Cynthia Rojas, isang eleganting babae na nasa mga 50 anyos. Umiti ito nang makita sila. Good evening, everyone, bati nito. Lika, Ramon, sandali. Automatikong napatayo ng tuwid si Lika. Napatingin din si Ramon sa ginang. May malaking party tayo sa Sabado, para sa birthday ng anak kong si Marco, sabi ni Ma'am Cynthia. Gusto kong maging perpekto ang lahat, lalo na ang hardin. Kaya para masigurong maayos ang lahat ng dekorasyon, kayong dalawa ang magtutulungan simula bukas. Nanlaki ang mga mata ni Lika. Nilingon niya si Ramon at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Sa mukha nito, nababasa niya ang eksaktong parehong reaksyon na nararamdaman niya, gulat, pagtutol, at isang malaking problema. Isang malaking problema. Iyon ang tanging tumatakbo sa isip ni Ramon habang nakatitig siya sa babaeng nasa kabilang dulo ng kusina. Si Lika. Ang pangalan pa lang ay nagdudulot na ng inis sa kanya. Kagabi, halos hindi siya nakatulog. Hindi dahil sa anunsyo ni Ma'am Cynthia, kundi dahil sa imahe ng mga sirang rosas na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Ang bawat bulaklak na iyon ay parang anak na pinalaki niya, diniligan ng pasensya at inalagaan ng panahon. Tapos sa isang iglap, winasak lang ng isang babaeng lampa. At ngayon, ang babaeng ito ang magiging kapareha niya sa trabaho. Kainis. Kinabukasan, maaga siyang lumabas sa hardin, bitbit ang mga plano at listahan para sa party. Inaasahan niyang mahuli ito pero nagkamali siya.
Nakatayo na si Lika sa gilid, suot ang simpleng bestida, at maihawak na maliit na notebook, mukhang handa ng makinig. Ngunit ang mga mata nito ay nakayuko, iniiwasan ang kanyang tingin. Huwag kang tatanga-tanga ngayon, bungad niya, walang imagandang umaga, o anumang bati. Marami tayong gagawin. Ang gusto ko lang ay sumunod ka sa mga utos ko. Maliwanag. Nakita niyang napalunok ito bago marahang tumango. Opo, Sir Ramon. Mo na lang, mabilis niyang sabi. Masyadong formal ang key, Sir Ramon. Masyadong malapit. Nagsimula ang kanilang trabaho sa isang tensyonadong katahimikan. Inutusan niya si Lika na linisin ang mga paso, alisin ang mga tuyong dahon, at ihanda ang mga lugar kung saan ilalagay ang mga bagong halaman. Bawat galaw nito ay binabantayan niya. Hinihintay niya itong magkamali ulit. Hinihintay niyang may mabasag itong paso o masira na namang halaman. Pero wala. Sa kabila ng halatang kaba, maingat si Lika sa bawat galaw. Dahan-dahan ang pag-aangat niya sa mga paso. Masinsinan ang pag-alis niya sa bawat tuyong dahon. Hindi siya nagrereklamo kahit pa pinagbuhat niya ito ng isang sakong lupa na halatang mabigat para dito. Nakita niya ang pamumuo ng pawis sa noo nito at ang pamumula ng mga pisngi nito sa ilalim ng sikat ng araw, pero tuloy lang ito sa trabaho. Tahimik at masunurin. Hindi naman pala siya tamad, bulong ni Ramon sa sarili habang nagkakabit ng mga ilaw sa isang puno. Pero ang lampa pa rin. Nang magtanghali, umupo si Lika sa ilalim ng isang puno para magpahinga, hawak ang isang bote ng tubig. Nakita niya itong pumikit at huminga ng malalim. Pagkatapos, nagsimula itong maghum ng isang pamilyar na kundiman. Mahina lang, halos hangin lang, pero sapat na para marinig niya. At sa isang iglap, hindi na si Lika ang nakikita niya. Bigla siyang dinala ng kanyang isip sa isang alaala 5 taon na ang nakalipas. Isang alaala ng ibang hardin, ibang babae. Si Clarice. Ang kanyang dating nobya. Ganoon din ito, mahilig maupo sa ilalim ng puno. Pero hindi ito naghuhum ng kundiman. Nanonood ito ng mga litrato sa mamahalin nitong cellphone, mga litrato ng mga bag at sapatos na gusto nitong bilhin. Hindi na kita mahal, Mon. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang kidlat, kasing sakit noong unang beses niyang marinig ang mga iyon. Paano tayo mabubuhay sa sahod mo bilang hardinero? Kailangan kong isipin ang future ko. Ang key future na iyon ay may kasamang isang mayamang businessman na doble ang edad nito. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa kawad ng ilaw na inaayos niya. Pest? Bakit ba niya iyon naalala? Dahil ba sa babaeng iyon? Dahil sa mga pangarap na halata sa mga mata nito habang tinitingnan ang mansyon kahapon. Pare-pareho lang sila, narinig niya ang sariling bulong. Ang tiwalang winasak ni Clarice ay nag-iwan ng isang pader sa paligid ng puso niya. Isang pader na ayaw niyang may makabutas ulit. Bumalik siya sa trabaho na mas lalong naging tahimik at masungit. Hindi na niya tinitingnan si Lika. Ang bawat utos niya ay mas mabilis, mas walang pasensya. Kailangan niyang itulak ito palayo. Kailangan niyang iparamdam dito na walang puwang para sa anumang koneksyon sa pagitan nila. Hapon na nang mangyari ang hindi niya inaasahan. Habang inaayos ni Lika ang mga parol sa isang hagdan na kahoy, biglang dumulas ang paa nito sa isang baitang. Ah! Bago pa man maproseso ng utak niya ang nangyayari, kumilos na ang kanyang katawan. Sa 3 malalaking hakbang, naroon na siya. Sinalo niya ito bago pa man ito bumagsak sa sementadong sahig. Ang katawan ni Lika ay magaan sa kanyang mga braso. Ang amoy ng kanyang buhok ay parang pinaghalong araw at sampag-ita. At ang mga mata nito, malalaki, bilog, at puno ng gulat, ay nakatitig sa kanya. Sa isang saglit, nawala ang pader. Nawala ang galit. Nawala si Clarice. Tanging ang babaeng nanginginig sa kanyang mga bisig ang nakikita niya. Napalunok si Ramon. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng sarili niyang puso. Kasing bilis ng kidlat, maingat niya itong ibinaba at itinayo. Agad siyang umatras na parabang napaso. Salamat, utal na sabi ni Lika, namumula ang buong mukha. Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya ito at kinuha ang walis. Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo, sabi niya, pilit na ibinabalik ang lamig sa kanyang boses. Kung ayaw mong masaktan. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-upo nito sa isang bench,
Hinihimas ang braso na marahil ay tumama sa hagdan. May kung anong kumirot sa dibdib ni Ramon. Pagsisisi. Konsensya. Hindi niya alam. Ang alam lang niya, ayaw niya ng pakiramdam na iyon. Nagtuloy-tuloy siya sa pagwawalis, pilit na iwinawaksi ang nangyari. Pero habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang maliit na bodega, nakita niya ang isang maliit na bote ng gamot para sa mga pasa at galos. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ito ng matagal. Hayaan mo na siya, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Hindi mo yan responsibilidad. Pero may isa pang boses. Isang boses na mas mahina pero mas makulit. Baka mamagayan. Kasalanan mo rin, masyado mo siyang pinapagod. Sa huli, napabuntong hininga siya. Lumabas siya ng bodega, dala ang bote. Nakita niya si Lika na nakaupo pa rin sa bench, nakatulala sa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ng bench, at nang hindi ito nakatingin, mabilis pero maingat niyang ipinatong ang bote ng gamot sa tabi nito. Agad siyang tumalikod at naglakad palayo, nagkukunwaring may inaayos sa kabilang dulo ng hardin. Hindi siya lumingon, pero ramdam na ramdam niya ang mga mata nito na nakasunod sa kanya. Ramdam niya ang pagtataka nito. At habang papalayo siya, isang tanong ang umalinggaw sa kanyang isipan, isang tanong na ikinainis niya sa sarili niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Ramon? Ang maliit na bote ng gamot ay parang isang mainit na uling sa palad ni Lika. Tinititigan niya ito, pagkatapos ay itatapon niya ang tingin sa likod ni Ramon na abala sa pagdidilig sa kabilang dulo ng hardin. Hindi siya makapaniwala. Ang masungit, malamig, at walang pusong hardinero na halos isumpa siya kahapon ay nag-iwan ng gamot para sa kanya. Sino ka ba talaga? Ang tanong na iyon ay muling umalinggaw sa isip niya. Kinabukasan, mas gumaan ang pakiramdam ni Lika pagpasok sa hardin. Nawala na ang takot, napalitan ito ng isang kakaibang pag-asa. Dala niya ang isang maliit na supot ng pandesal at 2 baso ng kape. Mon, tawag niya, medyo nahihiya pa. Lumingon ito, nakakunot na naman ang noo. Ano? Itinaas niya ang dala niya. Kape. Para sa'yo. Tinitigan ni Ramon ang kape, tapos siya. Sandaling katahimikan. Inaasahan na ni Lika na tatanggihan siya nito, nasasabihan siyang huwag siyang mag-abala. Pero sa halip, dahan-dahan itong lumapit at kinuha ang isang baso. Salamat, sabi nito sa mahinang boses, halos pabulong, bago ito tumalikod at bumalik sa ginagawa. Para kay Lika, ang isang salitang iyon ay parang musika. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng bagong ritmo. Hindi na sila nag-aasaran. Napalitan na ito ng mga tahimik na pagtutulungan. Minsan, kapag nagbubuhat siya ng mabigat, bigla na lang may kamay na aagaw nito mula sa kanya. Minsan, kapag nakikita siyang napapagod, sasabihin nito, magpahinga ka muna. Ako na dyan. Palagi itong nakatalikod kapag sinasabi iyon na para bang nahihiya sa sarili nitong kabaitan. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga parol, napansin ni Lika ang isang perpektong pulang rosa sa isang sulok, tila nag-iisa at hindi nagalaw. Iyon ang paboritong uri ni Ma'am Cynthia. Ang uri na nasira niya. Ang ganda, hindi niya napigilang masabi. Narinig siya ni Ramon. Lumapit ito at pinitas ang bulaklak. Nanlaki ang mga mata ni Lika. Hala! Bakit mo pinitas? Hindi ito sumagot. Sa halip, lumapit ito sa kanya at maingat na inilagay ang bulaklak sa likod ng kanyang tainga. Ang dulo ng mga daliri nito ay dumampi sa kanyang pisngi, at 1,000 boltahe ng kuryente ang tila gumapang sa buo niyang katawan. Para, sabi nito, nakatingin ang diretso sa kanyang mga mata, mapalitan na yung sinira mo. Natulala si Lika. Ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong nagwawala. Ang mga mata ni Ramon ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng kislap doon. Isang kislap na para sa kanya lang. Simula noon, ang kanilang mga sandali ay napuno ng mga lihim ng ngitian at mga pahiwatig. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, magkikita sila sa may veranda. Doon, sa ilalim ng mga bituin, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang buhay sa probinsya, ang paborito nilang pagkain, ang mga pangarap nila. Nalaman niyang pangarap pala ni Ramon na magkaroon ng sarili niyang flower farm balang araw. At nalaman naman nito ang tungkol sa sakit ng kanyang ina.
Magiging maayos din ang lahat, Lika, sabi nito isang gabi, ang boses ay puno ng sinseridad. Malalagpasan niyo rin yan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit ang langit na asul ay hindi nananatiling ganoon magpakailanman. Isang Sabado ng umaga, habang masaya siyang nagwawali sa sala, bumukas ang pinto. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Lika! Surprise! Napalingon siya at nakita ang kanyang ate Maritz, may dalang bag at may malawak na ngiti sa labi. Agad niya itong sinalubong ng yakap. 8. Anong ginagawa mo dito? Dinalaw ka. At may dala akong balita. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Maritz at napalitan ng lungkot. Hinila siya nito sa isang sulok. Lika, kailangan na nating doblehin ang ipon. Sabi ng doktor, lumalala ang kondisyon ni nanay. Baka kailanganin ng operasyon. Ang saya na naramdaman ni Lika kanina ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng pamilyar na kaba at pag-aalala. Operasyon? Ate, saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Kaya nga kailangan mong magsipag. At ako susubukan kong maghanap ng trabaho dito sa Maynila para makatulong. Sakto namang pumasok si Ramon sa sala, may dalang paso ng orchids. Agad itong napahinto nang makita sila. Mon, pakilala ni Lika, ito si Ate Maritz, kapatid ko. At, si Mon. Ninisya ni Ramon si Marites, isang ngiting bihirang makita ni Lika. Pero si Maritz, tiningnan lang si Ramon mula ulo hanggang paa, na maihalong pagdududa sa mga mata. Isang pilit na ngiti lang ang isinukli nito. Nang makaalis si Ramon, bumulong si Maritz sa kanya. Sino yon? Manliligaw mo? Hindi, ate. Kaibigan lang. Kasama ko sa trabaho. Kaibigan? Tumaas ang isang kilay ni Maritz. Mag-ingat ka dyan kay Ramon, Lika. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Tandaan mo, nandito ka para magtrabaho para kay nanay, hindi para lumandi. Ang mga salita ng kanyang ate ay parang balde ng malamig na tubig. Nasaktan siya. Bakit ganoon ang tingin nito kay Ramon? Hindi pa nga nito kilala ang lalaki. Pinilit na lang ni Lika na huwag itong pansinin. Ngunit sa buong maghapon, ramdam niya ang titig ni Marites sa tuwing nagkakalapit sila ni Ramon. Ramdam niya ang tensyon. Gabi na. Pagod na pagod si Lika mula sa paghahanda para sa party. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad niyang hinanap ang maliit na lata ng biskwit kung saan niya itinatago ang naipon niyang pera para sa ina. Balak niya sanang ibigay iyon kay Marites para may paunang bayad sila sa ospital. Binuksan niya ang aparador. Kinuha niya ang mga nakatuping damit kung saan niya isiniksik ang lata. Pero wala. Wala ang lata. Kinapa niya ulit. Binaliktad niya ang mga damit. Tiningnan niya sa ilalim ng kama. Sa likod ng aparador. Wala. Wala kahit saan. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang pera. Ang pinaghirapan niya. Ang pera para kay nanay. Nawawala. Napatayo si Lika, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang lata, ang perang nawawala, at ang nag-iisang tao na dumating sa araw na iyon. Ang kanyang sariling kapatid. Pero hindi iyon magagawa ni Ate Tess. Hindi ba? Ang party ni Sir Marco ay naging isang malaking tagumpay. Ang hardin, na dating lugar ng alitan nila ni Lika, ay naging isang paraiso ng mga ilaw at bulaklak. Pinuri sila ni Ma'am Cynthia, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ng pagmamalaki ang ibinahagi nila ni Lika sa isa't isa. Para kay Ramon, ang ngiting iyon ay mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng parol na isinabit nila. Sa mga nakalipas na araw, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Bawat ngiti ni Lika, bawat simpleng kwento, bawat tasang kape sa umaga, ay parang maliliit na pait na umuukit sa matigas na bato. Nagsisimula na siyang maniwala ulit. Nagsisimula na siyang umasa. Ngunit ang pag-asa, natutunan niya sa masakit na paraan, ay isang mapanganib na bagay. Kinabukasan pagkatapos ng party, nakita niyang magkausap si Lika at ang kapatid nitong si Marites sa isang sulok ng hardin.
Mukhang problemado si Lika. Namumugto ang mga mata nito at halatang balisa. Gusto niyang lapitan, tanungin kung anong problema, pero nandoon ang kapatid nito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi niya gusto si Maritz. Mayroong kung anong kalkulado sa mga ngiti nito, isang bagay na hindi totoo. Mabait si Sir Marco, subukan mo, narinig niyang bulong ni Marites kay Lika. Para kay nanay. Wala namang masama kung hihingi ka ng tulong, di ba? Lalo na't mukhang may gusto naman sa'yo yung tao. Napatigil si Ramon sa pagdidilig. Sir Marco. Ang binatang amo nila. Anong kinalaman nito sa problema ni Lika? Isang pamilyar na lamig ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Pero ate, nakakahiya. Sagot ni Lika, puno ng alinlangan ang boses. Ano ka ba? Mas nakakahiya kung mapapabayaan natin si nanay. Sige na. Kausapin mo na siya. Nakita niyang itinulak ni Marites si Lika papunta sa direksyon ng pool area, kung saan alam niyang nagpapahinga si Sir Marco. Pinanood ni Ramon ang paglakad ni Lika palayo, ang bawat hakbang nito ay tila mabigat. Isang masamang kutob ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Pilit niya itong iwinaksi. Nag-aalala ka lang, Mon. Huwag kang paranoid, sabi niya sa sarili. Para sa nanay niya yan. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, pero ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na napapatingin sa direksyon ng pool. Makalipas ang ilang minuto, nakita niyang pabalik na si Lika. At kasunod nito si Sir Marco. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng mga halaman malapit sa isang malaking poste, isang lugar kung saan hindi siya madaling makita. Mula doon, kitang-kita niya ang eksena. Lika, are you sure about this? Tanong ni Sir Marco, ang boses ay puno ng pag-aalala. F can help. You don't have to worry. Salamat po, Sir Marco. Malaking tulong po talaga ito, sabi ni Lika, nakayuko. Pagkatapos, nakita ni Ramon ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Inilabas ni Sir Marco ang wallet nito, kumuha ng isang makapal na pligo ng pera, at inilagay iyon sa isang puting sobre. Inabot nito iyon kay Lika. Ang isip ni Ramon ay nagsimulang umikot. Pera. Galing sa isang mayamang lalaki. Here, sabi ni Sir Marco, habang inaabot ang sobre. Nang kunin ito ni Lika, ang kamay ni Sir Marco ay hindi agad bumitaw. Sa halip, marahan nitong hinawakan ang kamay ni Lika. Just tell me if you need anything else, okay? Anything at all. Iyon na iyon. Ang pinal na patunay. Ang hardin ay biglang nagdilim. Ang mga bulaklak ay nawalan ng kulay. Ang tanging nakikita niya ay ang eksenang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan 5 taon na ang nakalipas. Si Clarice, umiiyak habang sinasabing mahal pa siya. Pero kinabukasan ay nakita niyang sumasakay sa kotse ng isang matandang businessman. Ang parehong mga luha. Ang parehong mga pangangailangan. Ang parehong resulta. Pare-pareho lang sila. Ang mga salitang iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema, pinapatay ang bawat butil ng tiwala na muli niyang itinanim. Ang sakit ay bumalik, 10 beses na mas matindi, dahil sa pagkakataong ito, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga pader. Hinayaan niyang pumasok si Lika. At sinaksak lang din siya nito, tulad ng inaasahan niya. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan, ang mukha niya ay isang blankong maskara na nagtatago sa nagngangalit na bagyo sa loob niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Lika, ang pagtatangkang itago ang sobre sa likod nito. Huli na. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagkaduro. Ramon eh. Nagsimulang magsalita si Lika, ang boses ay nanginginig. Huminto siya sa harap nito. Tinitigan niya ito, mula sa bulaklak sa tainga nito na siya mismo ang naglagay, hanggang sa sobre ng pera sa kamay nito na bigay ng ibang lalaki. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya pala, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng pait na hindi maitago. Tumingin siya mula sa sobreng hawak ni Lika, pabalik sa mga mata nito. Kaya pala ang bilis mong makuha ang loob ko. Para pala mayroon kang backup plan, kung sakaling hindi sapat ang isang hardinero. Ang bawat salita ay parang matulis na yelo na tumusok sa puso ni Lika. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop lahat at nanlamig ang kanyang mga kamay.
Ramon, mali ang iniisip mo. Hindi totoo yan, desperada niyang sabi, humahakbang palapit sa kanya. Pakinggan mo muna ako. Pero umiling lang si Ramon, isang mabagal at masakit na pag-iling. Pakinggan ka. Para ano pa? Nakita ko na ang lahat ng kailangan kong makita. Tumingin siya sa perang nasa sobre na bahagyang nakasilip. Magkano? Magkano ang halaga ng mga pangarap mo, Lika? Sapat na ba yan? Hey, pare, anong problema mo? Biglang nagsalita si Sir Marco, humakbang sa pagitan nilang dalawa. Halata ang pagkalito sa mukha ng binata. Tinutulungan ko lang siya. May sakit ang nanay niya. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa mga labi ni Ramon. Isang tawang puno ng sugat. May sakit ang nanay niya, pag-uulit niya, na para bang iyon ang pinakakatawa-tawang biro sa mundo. Palagi namang ganyan ang dahilan, di ba? Palaging may isang kailangang iligtas. Palaging may isang kailangang tulungan. Isang perpektong dahilan para kumapit sa kung sino ang may kayang magbigay. Tumingin siyang muli kay Lika, at sa pagkakataong ito, ang kalmadong maskara niya ay nabasag. Ang nakikita na lang ni Lika ay ang purong sakit at galit. Binabalaan ko na ang sarili ko, sabi ni Ramon, ang boses ay nanginginig na sa pinipigilang emosyon. Sabi ko sa sarili ko, wag na ulit. Wag nang magtitiwala. Pero nagpakatanga ako. Nagpakatanga na naman ako dahil sayo. Ramon, pakiusap eh. Halos magmakaawang sabi ni Lika, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Para kay nanay ang pera na to, maniwala ka sa akin. Hindi siya pinansin ni Ramon. Ang mga mata nito ay napako sa pulang rosas na nakaipit pa rin sa likod ng kanyang tainga, ang rosas na ibinigay nito, ang rosas na naging simbolo ng kanilang namumuong pagtitiwala. Iyang bulaklak, sabi ni Ramon, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Akala ko simbolo ng isang bagong simula. Isang bagay na totoo. Mali pala ako. Tinitigan niya si Lika na para bang isa itong estranghero. Simbolo lang pala iyan ng isang magandang kasinungalingan. Huminga siya ng malalim na para bang tinitipon ang natitira niyang lakas para sa huling, pamatay na salita. Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita sa akin, sabi niya, ang bawat salita ay matigas at pinal. Tapos na tayo. Pagkatapos noon, tinalikuran na niya ito. Walang lingon-lingon. Walang alinlangan. Ramon, sigaw ni Lika, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Ngunit hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad, papalayo, bawat hakbang ay naglalayo sa kanya mula sa mundo ni Lika. Iniiwan itong durog at wasak sa gitna ng hardin na dati paraiso nila. Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig, yakap-yakap ang sobre ng pera na dapat sana ay magiging lunas, pero naging lason pala. Ang pulang rosas ay nahulog mula sa kanyang tainga at napunta sa lupa, ang mga talulot nito ay nagsimulang malagas. Tinalikuran siya nito. Iniwan siya. At hindi man lang siya nito pinakinggan. Ramon, mali ang iniisip mo, sigaw niya ulit sa hangin, pero wala na ito. Ang tanging naroon ay ang nakalilitong mukha ni Sir Marco, at ang nakakabinging katahimikan ng isang pusong biglang nawalan ng lahat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong panaginip para kay Lika. Isang bangungot. Ang Villa Paraiso, na dati simbolo ng pag-asa, ay naging isang malaking kulungan. Bawat sulok ay may alaala ni Ramon. Ang hardin, na dati paraiso nila, ay isa ng paalala ng isang wasak na pangako. Ang mga bulaklak ay tila nawalan ng kulay, ang mga dahon ay tila mas malungkot. Pinilit niyang maging abala. Nagkuskus siya ng sahig hanggang sa manginit ang kanyang mga braso. Naglaba siya ng mga damit hanggang sa kumulubot ang kanyang mga daliri. Ngunit kahit anong gawin niya, ang boses ni Ramon ay paulit-ulit na umaalinggaw sa kanyang isipan. Tapos na tayo. Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Hayaan mo na iyon, Lika. Si Maris, na nagpasya munang manatili ng ilang araw para samahan siya, ay hinahagod ang kanyang likod habang nakaupo sila sa kanyang kwarto. Mabuti na lang at nakita mo na ang tunay niyang kulay bago pa mahuli ang lahat. Isang hamak na hardinero lang iyon. Ano bang maibibigay niya sa'yo? Hindi sumagot si Lika. Hindi pera o posisyon ang nakita niya kay Ramon.
Nakita niya ang kabaitan sa likod ng kasungitan. Nakita niya ang pag-aalaga sa likod ng mga pader nito. Nakita niya ang isang taong, katulad niya, ay takot lang masaktan. Ang importante ngayon ay ang pera para sa operasyon ni nanay. Pagpapatuloy ni Maritz, ibinalik ang sobrang bigay ni Sir Marco sa kanyang kamay. Ito ang tunay na mahalaga. Hindi ang lalaking iyon. Pinilit ni Lika na tumango, pero ang puso niya ay sumisigaw ng ibang pangalan. Ang pinakamahirap na parte ng bawat araw ay ang mga pagkakataong hindi nila maiwasang magkasalubong ni Ramon. Isang beses, sa pasilyo, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Lika ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na salamin ng sarili niyang nararamdaman. Ngunit kasing bilis ng kidlat, napalitan iyon ng lamig. Si Ramon ang unang umiwas ng tingin, nagpatuloy sa paglalakad na parang hindi sila magkakilala. Ang bawat pagkikitang ganoon ay isang panibagong saksak sa kanyang dibdib. Isang hapon, hindi na niya natiis. Kailangan niya ng isang boses na magpapaalala sa kanya ng tahanan. Isang boses na hindi nang husga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanilang tiyahin sa probinsya, ang kapatid ng kanyang ina. Tita Elena, kumusta po? Sabi niya, pinipilit na pasayahin ang kanyang boses. Lika, iha. Napatawag ka. Okay naman kami dito. Ikaw, kumusta ka dyan sa Maynila? Okay lang po, tita. Medyo nami-miss ko lang po kayo. Si nanay po, kumusta? Tanong niya, at kasabay nito ang pagkirot ng kanyang puso. Narinig niya ang masayang tawa ng kanyang tita Elena sa kabilang linya. Naku, ang nanay mo. Ayos na ayos. Ang lakas-lakas na nga eh. Kanina lang, nakita ko siyang namimitas ng talbos ng kamote sa likod bahay. Sabi niya, ipapadala raw niya sa'yo pag may bumaba dyan sa Maynila. Natigilan si Lika. Ang hawak niyang cellphone ay tila ng lamig. Pipo. Namimitas po ng gulay? Ang kulit nga, eh. Sabi ko magpahinga pero ayaw paawat. Masigla na ulit, salamat sa Diyos. Hindi na alam ni Lika ang sasabihin. Namimitas ng gulay? Pero ang sabi ni Ate Maritz, lumalala ang kondisyon ni nanay. Kailangan na ng operasyon. Paanong mangyayari iyon? Ah, sige po, tita. Salamat po. Pakikumusta na lang po ako kay nanay. Pagkababa ng telepono, tulala si Lika. Ang mga sinabi ng kanyang tita Elena ay parang sirang plaka na paulit-ulit sa kanyang isipan. Sinubukan niyang bigyan ng dahilan ang lahat. Baka ayaw lang ni tita na mag-alala ako. Baka noong isang araw pa yon at ngayon lang ulit lumala ang sakit ni nanay. Pero isang maliit na butil ng pagdududa ang naitanim sa kanyang puso. Isang butil na nagsimulang tumubo, lumaki at mag-ugat. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng guest room kung saan pansamantalang tumutuloy si Maritz, ang isip niya ay lumilipad pa rin. Otomatiko ang bawat galaw niya, walang emosyon. Nang aabutin niya ang bag ni Maritz na nakapatong sa kama para ilipat ito, hindi niya sinasadyang masagi ang dulo nito. Nahulog ang bag sa sahig, at kumalat ang ilang laman nito, isang suklay, isang lipstick, at isang maliit, nakatuping papel. Yumuko si Lika para pulutin ang mga ito. Nang abutin niya ang papel, nakita niya ang logo ng isang maliit na klinika sa kanilang bayan. Isang resibo mula sa ospital. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na marahil ang katibayan. Ang katibayan na nagsasabi ng totoo si Ate Maritz. Dahan-dahan niyang binuklat ang resibo, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang nakasulat. Pangalan, Adelaida Santos. Ang kanyang ina. Petsa, 3 araw na ang nakalipas. Diagnosis, general checkup. Hypertension. Reseta, isang klase ng gamot para sa high blood. Multivitamins. At sa pinakababa, ang nakasulat na halaga na nagpatigil sa kanyang paghinga. Total bill, yeri 580.00. 580 piso. Napatingin si Lika sa resibo tapos sa kawalan. 580 piso. Hindi libo-libo. Hindi para sa operasyon. Vitamins at gamot sa alta presyon. Isang malamig na katotohanan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang kamalayan, mas malamig pa kaysa sa tingin ni Ramon, mas masakit pa kaysa sa kanyang pag-iwan.
Ang lahat ng sinabi ni Ate Maritz ang paghingi ng pera ang sinasabing operasyon. Napaupo siya sa sahig, hawak ang kapirasong papel na tila bumibigat na parang bato. Ang pagdududa ay hindi na pagdududa. Ito na ay isang nagliliyab, nakapapasong kasiguraduhan. Si Ate Maritz nagsisinungaling. Ang resibo ay naging isang mabigat na tanikala sa kamay ni Lika. Bawat letra, bawat numero ay isang sampal sa kanyang mukha. Nawala ang Lika na iiyak na lang sa isang sulok. Nawala ang Lika na tatanggap na lang ng lahat. Ang pumalit ay isang babaeng nasugatan ng husto, hindi lang ng pag-ibig, kundi ng isang mas malalim na pagtataksil, ang pagtataksil ng sarili niyang kadugo. Mahigpit niyang hinawakan ang papel at tumayo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at may direksyon habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa hardin kung saan alam niyang nagkakape ang kanyang ate. Nakita niya si Maritz na nakaupo sa paboritong bench nila ni Ramon, masayang humihigop ng kape, na para bang wala itong anumang inaalala sa mundo. Ang itsurang iyon ay nagpaalab lalo sa galit na nag-aapoy sa dibdib ni Lika. Tumigil siya sa harap nito. Hindi siya nagsalita. Hinintay niyang mapansin siya nito. Oh, Lika. Andyan ka pala. Gusto mo ng kape? Masayang bati ni Maritz, hindi pa rin alam ang bagyong paparating. Ate, kailangan nating mag-usap, sabi ni Lika, ang boses niya ay kalmado. Isang nakakatakot na kalmado. Biglang nagbago ang timpla sa mukha ni Maritz. Tila naramdaman nito ang lamig sa boses ng kapatid. Tungkol saan? May problema ba? Dahan-dahang inilahad ni Lika ang kanyang kamay, ipinapakita ang nakabukas na resibo. Ipaliwanag mo to sa akin, ate. Nanlaki ang mga mata ni Maritz nang makita ang papel. Agad itong namutla. Sinubukan niyang agawin ang resibo pero mabilis na binawi ito ni Lika. Lika, saan mo nakuha yan? Aano yan ni? Nautal na sabi ni Maritz. Huwag ka nang magsinungaling, ate, sabi ni Lika. Ang boses niya ay nagsimula ng manginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Nakausap ko si Tita Elena. Alam kong malakas si nanay. Alam kong hindi niya kailangan ng operasyon. At alam ko na itong 580 piso lang ang gastos niya sa ospital. Kaya sabihin mo sa akin, ate. Saan napunta ang lahat ng perang ipinadala ko? Saan napunta ang perang kinuha ko mula kay Sir Marco? Ang perang sumira sa lahat. Sa bawat tanong, mas lalong yumuyuko si Maritz. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Lika, hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, ate, sigaw ni Lika, hindi na napigilan ang emosyon. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawa sa akin to. Sa sarili mong kapatid. Habang nagpapakapagod ako dito, habang tinitiis ko ang lahat, niloloko mo lang pala ako. Pinagmukha mo akong kawawa. Pinagmukha mo akong desperada. Hindi yan totoo, sigaw pabalik ni Maritz, tumayo na rin ito, ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang mukha. Hindi mo alam ang pakiramdam ko, Lika. Hindi mo alam. Ang alin, ate? Ang alin ang hindi ko alam? Na palaging ikaw, sigaw ni Maritz, itinuturo siya. Palaging ikaw ang maswerte. Ikaw ang maganda, ikaw ang mabait, ikaw ang paborito. Kahit sa trabaho, ikaw ang nakakuha ng magandang amo. Tapos nakahanap ka pa ng isang tulad ni Ramon na mukhang seryoso sa'yo. Samantalang ako, heto, naiwan sa probinsya, walang asenso. Kailan ako magiging masaya, Lika? Kailan magiging para sa akin naman? Natigilan si Lika. Inggit. Ganoon pala kasimple at kasakit. Ang lahat ng ito ay dahil sa inggit. Kinuha ko ang pera, pag-amin ni Maritz sa gitna ng mga hikbi. Yung nasa lata ako ang kumuha. At, nagsinungaling ako tungkol kay nanay para bigyan mo ako ng mas malaki. Gusto ko lang maranasan ang gusto kong buhay. Gusto ko lang bumili ng mga bagay na hindi ko mabili. Masama ba iyon? Masama bang mangarap para sa sarili ko? Ate, kung naninira ka ng buhay ng iba para makuha iyon, sagot ni Lika. Sinira mo hindi lang ang tiwala ko sa'yo, sinira mo rin ang tiwala sa akin ni Ramon. Ikaw ang nagtulak sa akin na lumapit kay Sir Marco. Ikaw ang gumawa ng lahat ng to. Ang kanilang pagtatalo ay umalinggaw sa tahimik na hardin. Hindi nila alam, sa likod ng isang malaking halamanan, hindi kalayuan sa kanila, may isang taong nakatayo, nakikinig sa bawat salita. Si Ramon.
Naparoon siya para sana diligan ang mga bagong tanim na bulaklak, ngunit natigilan siya nang marinig ang nagtataas na boses ng magkapatid. At habang nakikinig siya, ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat pag-amin ni Marites ay isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso, inilalantad ang katotohanan ng kanyang pagkakamali. Ang sakit ni nanay. Ang nawawalang pera. Ang plano ni Maritz. Lahat ay malinaw na ngayon. Si Lika nagsasabi ng totoo. Siya ang nagkamali. Nang marinig niya ang huling sinabi ni Lika, ikaw ang gumawa ng lahat ng to. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang unang nakakita sa kanya ay si Maritz. Nanlaki ang mga mata nito sa takot at gulat. Agad itong natikom ang bibig. Sumunod na lumingon si Lika. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ramon ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pagkaduro. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang tanong na hindi kailangang sabihin, narinig mo ba? Tumango si Ramon, isang mabagal at puno ng pagsisising pagtango. Ang mukha niya ay putlang-putla, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi maipaliwanag. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Lika, na para bang ang huling lakas nito ay bigla na lang nawala. Ang hangin sa pagitan nilang tatlo ay naging mabigat. Si Maritz, na nakatingin sa kanila na puno ng takot. Si Lika, na nakatitig sa kanya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. At siya, si Ramon, na nakatayo doon, nilalamon ng katotohanan na ang babaeng hinusgahan niya, sinaktan, at tinalikuran, ay biktima pala mula pa sa simula. At siya, sa kanyang pagiging bulag sa sariling nakaraan, ay naging isa sa mga nanakit dito. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay nabasag lang ng mga hikbi ni Marites at ng tunog ng isang pusong nadudurog. Ang katahimikang bumalot sa hardin ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Maritz, na hindi na makatingin sa kanila, ay mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang bagat, na parang isang multo, ay naglakad palayo, papalabas ng hardin, papalabas ng buhay ni Lika. Hindi siya sinubukang pigilan ni Lika. Wala nang kailangang sabihin pa. Naiwan silang dalawa ni Ramon, nakatayo sa gitna ng mga bulaklak na naging saksi sa kanilang pag-usbong at pagbagsak. Dahan-dahang humakbang si Ramon palapit. Bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan, na para bang naglalakad siya sa napakanipis na yelo. Huminto siya ilang talampakan mula kay Lika. Lika, sabi niya, ang pangalan nito ay halos pabulong, basag sa pagsisisi. Wala akong masabi. Tumingin si Lika sa kanya, ang mga mata ay pagod at walang emosyon. Wala na naman talagang dapat sabihin, di ba? Malinaw na ang lahat. Hindi. Mabilis na umiling si Ramon. Mali ka. Marami akong dapat sabihin. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, at nakita ni Lika ang walang kapantay na sakit at pagsisisi doon. Lika, patawarin mo ako. Hindi sumagot si Lika. Hinintay lang niya ang mga susunod na salita. Patawarin mo ako, hindi dahil hindi kita pinaniwalaan kundi dahil pinili kong huwag maniwala. Pagpapatuloy ni Ramon, ang boses ay nanginginig. Naging bulag ako. Hinayaan kong diktahan ng multo ng nakaraan ko ang puso ko. Ang sakit na idinulot sa akin dati, ipinasa ko sa'yo. Ikaw ang pinagbayad ko sa kasalanan ng iba. At iyon ang kasalanang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Ang sinseridad sa boses ni Ramon ay parang tubig na dahan-dahang tumagos sa matigas na lupa ng puso ni Lika. Nakita niya ang isang lalaking hubad sa anumang yabang o pader, isang lalaking nagsusumamo, hindi lang para sa kapatawaran niya, kundi para sa kapatawaran ng sarili nito. Huminga ng malalim si Lika. Ang galit na kanina ay nag-aalab ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na pag-unawa. Pinapatawad kita, Ramon, sabi niya sa wakas, at ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na hardin. Nakita niya ang pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni Ramon. Ngunit nagpatuloy siya. Pero kailangan din nating patawarin ang mga sarili natin. Pinapatawad ko ang sarili ko sa pagiging masyadong mapagtiwala. At kailangan mo ring patawarin ang sarili mo sa pagiging masyadong takot magtiwala ulit. Tumango si Ramon, ang mga luha ay namumuo na sa gilid ng kanyang mga mata. Paano? Paano natin sisimulan ulit, Lika? Pagkatapos ng lahat ng pinsalang nagawa ko.
Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lika. Hindi ko alam, Ramon. Ang tiwala ay parang isang hardin. Kapag nasira, hindi mo na maibabalik sa dati sa isang iglap. Kailangan mo itong bungkalin ulit. Diligan. Alagaan. At hintaying tumubo. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanila ng direksyon. Hindi isang mabilis na pagbabalikan. Hindi isang biglaang happy ending. Kundi isang simula. Isang tunay na simula. Lumipas ang mga araw. Si Marites ay umuwi na sa probinsya, nag-iwan ng isang maikling sulat ng paghingi ng tawad. Tinanggap ito ni Lika, ngunit alam niyang mangangailangan ng mahabang panahon bago tuluyang maghilom ang sugat. Ang relasyon nila ni Ramon ay bumalik sa simula, ngunit sa ibang paraan. Wala na ang asaran at sungitan. Napalitan ito ng isang maingat na paggalang. Isang tasang kape sa umaga na walang kasamang salita. Isang ngiti sa pasilyo na maihalong pag-unawa. Mga maliliit na bagay na nagpapakita ng pagsisikap. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos ng pagtutuos, nakita ni Lika si Ramon sa hardin, nakaluhod sa isang maliit na espasyo ng lupa. Isang espasyo na dati walang laman. Nilapitan niya ito. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Nag-angat ng tingin si Ramon. Sa kamay nito, may hawak itong isang maliit na supot ng mga buto. Naisip ko, sabi nito, na kailangan ng bagong halaman dito. Tumingin si Lika sa lupa. Sariwa itong binungkal. Handa para sa isang bagong buhay. Inilahad ni Ramon ang kanyang palad, ipinapakita ang mga buto. Sabi mo, kailangan nating magsimula ulit. Tumingin ito sa kanyang mga mata, ang tingin ay puno ng pag-asa at pasensya. Tulungan mo ako. Tinitigan ni Lika ang mga buto, pagkatapos ay ang mga mata ni Ramon. Nakita niya roon ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang alitan, ang pag-usbong ng pagtingin, ang masakit na pagkasira, at ang mahirap na pagbangon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot. Wala nang pagdududa. Tanging isang tahimik na pangunawa. Isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng mahabang panahon, ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Lika. Dahan-dahan niyang inabot ang isang buto mula sa palad ni Ramon. Ang kanilang mga daliri ay muling nagdampi, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng kuryente ng kaba, kundi isang banayad na init ng muling koneksyon. Lumuhod siya sa tabi nito. Magkasama, gumawa sila ng isang maliit na butas sa lupa. Inilagay ni Lika ang buto at pagkatapos ay tinabunan nila ito ng lupa gamit ang kanilang mga kamay. Hindi sila nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang kanilang mga galaw ay sapat na. Ang kanilang sabay na pagbungkal sa lupa, ang kanilang pagbabahagi sa isang simpleng gawain, ay mas makahulugan pa kaysa sa kahit anong salita ng pag-ibig o pangako. Ito ang pundasyon na kanilang muling itinatayo, isang pundasyon na gawa sa pasensya, pag-unawa, at isang pinagsaluhang pag-asa. Nang matapos sila, tumayo sila at pinagmasdan ang maliit na piraso ng lupa na kanilang tinamnan. Isang maliit na marka ng kanilang bagong simula. Hindi natin alam kung ano ang tutubo dyan, mahinang sabi ni Lika. Hindi mahalaga kung ano, sagot ni Ramon, ang tingin ay nasa lupa ngunit ang buong atensyon ay nasa kanya. Ang mahalaga, sabay natin itong aalagaan. Araw-araw. Lumingon si Lika sa kanya. Sa ilalim ng papalubog na araw sa Villa Paraiso, nakita niya hindi na lang ang masungit na hardinero, kundi ang lalaking natutong harapin ang kanyang mga multo. At nakita naman ni Ramon hindi na lang ang lampang kasambahay, kundi ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala, hindi lang sa iba, kundi sa sarili niyang puso. Dahan-dahan, iniabot ni Ramon ang kanyang kamay, hindi para hawakan si Lika, kundi para mag-alok. Isang paanyaya. Tinitigan ito ni Lika saglit. Pagkatapos, dahan-dahan din niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Magkahawak ang kanilang mga kamay, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw, ang mga kulay kahel at lila na nagpipinta sa langit. Walang mabilis na pag-ibig. Walang madali ang paghilom. Ang naroon lang ay dalawang taong sinubok ng kasinungalingan, sinira ng pagdududa, ngunit pinili ang kapatawaran. Dalawang taong, tulad ng isang buto, ay handa nang magsimulang muli mula sa lupa, dahan-dahan, ngunit sa pagkakataong ito, magkasama. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lika at Ramon sa isang hardin na naging saksi sa kanilang mga pighati at pag-asa.
Maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan para sa amin ang samahan kayo sa bawat tawa, bawat kilig, at lalo na sa bawat patak ng luha. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging isang malawak na hardin ng mga bulaklak. Minsan, ito ay isang mabatong lupa na kailangan nating bungkalin ng may pasensya at pag-unawa. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kwento ni Lika at Ramon na ang tunay na pundasyon ng anumang relasyon ay ang tiwala, at ang pinakamakapangyarihang lunas sa anumang sugat ay ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang istorya. Hangad namin na sa bawat pagsubok na ating kakaharapin, lagi nating pipiliin ang maniwala, ang umunawa, at ang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Muli, mula sa puso ng aming team, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Lika at Ramon? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section.